sumusuko. Maaari po ba basahin niyo po lahat para at least mas tumatak po sa puso niyo pag kayo po mismo kasi ang nagbabasa. Yan. Sige po, pakibasa po ng malakas. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. May napagod na ba? May sumuko na ba? Wala po. Uulitin ko pa, may napagod na po ba sa inyo sa paglilingkod sa Panginoon? Wala po. May sumuko na po ba sa inyo pagdating sa Lord? Wala po. Dapat po, kailangan walang susuko. Amen? Dapat walang mapagod kasi si Kristo hindi napagod sa atin. Si Kristo hindi sumuko sa atin. Kahit masakit ang naranasan ni Jesus Christ, kailanman kapatid, hindi siya sumuko sa buhay niya. Amen? Kaya dapat, hindi ka napapagod, hindi ka sumusuko, dapat maging ganito tayo. Ang ating title na ating mag-aaralan, Consistent and Persistent. Consistent and persistent. Kailangan may consistent tayo at persistent tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, consistent, Consistent and persistent. and persistent. Ano ba yung contactlets ba? Yan. Consistent and persistent. Kailangan sa isang naglilingkod sa Panginoon, dapat may consistent and persistent ka. Kasi marami ganito mga bagay na katanungan. Sabi nila dito, why are there a lot of people who can be much more, do much more, and have much more, settle for something less? Yan po yung bakit po ba may mga tao po na ayan po yung maraming katanungan. Sabi nga po nila, bakit daw po may mga tao na pwede palang mas higit silang makagawa o baka yung mas, ako baga makagagawa sila ng mas higit o yung parang mas makakakamit sila ng mas higit. Pero bakit nagsisettle sa mga bagay na something less? Kasi ang tanong po dyan, why are there a lot of people we can be much more, do much more, and sabi po dyan, have much more, settle for something less. Pwede pala tayo na mas magkamit ng mas higit. Pwede pala tayo na makagawa ng mas higit. Pero bakit may mga tao daw po, pero may mga tao daw po, bakit pag nagsisettle, mas kakaunti? Bakit daw po may ganon? Bakit daw po may parang mas, may kakayanan pala tayong gumawa ng mas higit? Mas pwede ka palang gumawa ng makagagawa ng mas higit. Pero bakit bilang sa isang tao, bakit mas pinipili natin na mag-settle ng kakaunti? Amen. Amen? Amen. Alam niyo po, hindi po natin pinag-uusapan po dito kung ano yung bagay na ginawa natin mas maganda, kung ano yung dami ng ating ginawa. Kasi ang title ng ating pinag-aaralan sabi, consistent and persistent. Kaya po pala dapat, pag tayo may consistent and persistent, mas makagagawa ka ng mas higit. Amen? Mas makakamit ka ng mas higit. Kaya bakit tayo magsisettle ng kakaunti? Amen? Amen. Alam niyo po bakit po natin ito pinag-uusapan? Kasi po naniniwala po ako sa oras nito o naniniwala po ako sa magandang pangako ng Diyos na tayo bilang isang may consistent and persistent pagdating sa Panginoon, ang buhay natin ay paangat ng paangat. Ang buhay natin ay paganda ng paganda. Ang buhay natin ay payaman ng payaman. Ibig sabihin yan, pag ikaw ay gumagawa ng mas higit, pag ikaw ay nagkakamit ng mas higit, pag ikaw pala ay may consistent and persistent pagdating sa Lord, ibig sabihin yan, ang buhay mo kapatid, paangat ang paangat. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Amen? Bakit? Kasi naniniwala tayo sa pangako ng Diyos. Sino naniniwala dito sa pangako ng Diyos? Amen. Yan, ibig sabihin niya kasi ang buhay natin paayos ng paayos eh. Pagana ng pagana. Paganda ng paganda. Pasagana ng pasagana. Ang buhay mo kapatid, bakit ka magsisettle ng kakaunti? Amen. Eh kaya pala natin gumawa ng mas higit. Amen. Amen? Amen. Tanong mo yung katabi mo,
naman kayo, mga sister. So, tingnan niyo po, bakit ganon? Mas makakagawa pala tayo ng masigit. Ngayon, bakit po ba may tao na mas gusto nilang kakaunti? At tanong po kasi, kaya naman pala, at pwede naman pala, at masigit pa pala. Makagagawa tayo ng masigit, parang masigit pa yung magagawa mo pag ikaw ay may persistent at consistent pagdating sa Lord. Siguro, etong tayo na pumasok na January, etong July na tayo ngayon, bali 7 months na ng 2024, siguro meron ka nakita na malaking binago ng Diyos sa buhay mo. Meron po ba? Amen! Sino po dito yung magsasabi at magtataas ng kamay na mula January hanggang ngayon, July 2024, ay napakalaking pagbabago ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ay, walang nagtaas. Uulitin ko po, nang pumasok po ba yung January hanggang July 2024, merong mas malaking ginawang pagbabago ang Diyos sa buhay mo. Sino ang magtataas ng kamay? Lahat po tayo. Amen? Amen! Pero ang tanong, bakit may mga taong nagsisettle ng something less? Ng something less? Lahat pala merong maganda. Lahat pala merong malaking pagbabago na ibinigay ang Diyos sa buhay mo. Pero bakit meron tayong time na nagsisettle tayo ng something less? Bakit nagsisettle ka ng kakaunti lang? Sinabi mo, kapatid, merong maganda at masigit na binago ang Diyos sa buhay mo. Pwede palang masigit ang magagawa mo. Pero bakit tayo mismo, bakit something less lang? Amen? Amen! Kaya alam niyo po, ang sagot po natin dyan pag something less lang. Lack of awareness. Kumbaga, yung lack of awareness na yan, may mga tao na hindi nila alam na pwede pala. Sabihin mo sa katabi, pwede pala. Pwede pala! Sabihin mo sa katabi, pwede pala kapatid. Pwede pala, kapatid! Na meron tayong mas higit na magagawa pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen! Amen? Amen! Amen? Amen! Kasi sabi dyan, pagka ikaw is something less lang, ibig sabihin yan, lack of awareness. May mga tao na hindi nila alam na pwede pala masigit na makagawa tayo sa Panginoon. Na masigit pala yung pwede natin gawin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya lang po minsan, dumarating sa atin dahil sa something less na yan, kung bakit minsan hindi tayo makagawa ng masigit pagdating sa Panginoon. Amen? Amen! Kasi tingnan po kapatid pag may lack awareness ka, o kaya may mga tao na hindi nila alam na pwede pala, pwede naman sumaghana yung buhay natin eh. Pwede yan kahit wala kang tinapos na pinag-aralan, pwede sumaghana ang buhay mo. Kahit hindi ka nakagraduate ng college, kahit sabi mo elementary pala ninatapos mo, kaya-kayang pagandahin ng Diyos ang buhay mo. Ikaw ay gagawa ng mas higit sa Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kasi sabi po dyan, kahit wala kang pinag-aralan, kayang iangat ng Diyos yung buhay mo. Sino po dito yung college level? High school graduate. Elementary na tinapos. Wala. Di ba kahit high school graduate ka, pero pinaangat naman ng Diyos ang buhay mo? Amen? Amen! Amen? Amen. Sino nagsasabi dito na kailangan college level ka, kailangan college graduate ka para gumanda ang buhay? No. Kahit sabihin mo, grade 1 pa lang ang tinapos mo, pero masigit kang gumagawa sa ating Panginoon, kaya niyang pagandahin ang buhay mo. Prepare pa lang sumagana ang buhay mo, kapatid. Prepare pa lang magaling ka ng Diyos. Amen? Sa alam niyo po, yan ang kailangan ng mga Kristiyano. Consistent tayo sa paggawa. Amen! Consistent tayo sa paggawa sa Panginoon. Na kahit anong gawin mo, pag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo at pinanawalaan mo ang pangako ng Diyos, kaya-kaya niyang paangatin ang buhay mo, kapatid. Huwag ka magkaroon ng lack of awareness.
Sister, wala akong kakayanan kasi eto lang yung natapos ko. Sister, wala akong kakayanan kasi hindi ako marunong mag-English. Kahit ako po hindi ako marunong mag-English. Kahit singing English. Hindi ko po kaya, pero kaya ko po nagagawa na ipalawagan dahil po yan sa anointing ng ating Panginoong Hesus. Kung ako lang po, hindi po ako kaya mag-English, hindi po ako marunong mag-English. Hindi po ako matalino. Ang hangal ko lang po, gusto ko makagawa ng masigit pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya kahit sabihin natin wala tayong kakayanan, pero kayang magkaroon ng breakthrough. Kahit sabihin mo wala akong kakayanan, pero pwede pala magkaroon ng breakthrough sa buhay mo. Amen? Kasi the moment na magkaroon tayo ng awareness pagdating sa mga bagay na nangyayari sa atin, makagagawa tayo, makakaas sa mga kapatid. Kung meron kang awareness, the moment na may awareness ka, makakahakbang ka, makakagawa ka pagdating sa ating Panginoon Hesus. Sino po dito yung humakbang na? Wala na yung humakbang. Ano ba yan? Hakbang? Aabante? Ay, abante? O atras? Para tayo nag-cha-cha-cha. Diba? Dapat, pag may awareness ka na, ano ang dapat? Hakbang. Amen. Amen? Amen. Yung awareness na yun, alam niyo po ba kapatid, yung awareness na ibinibigay ng Diyos sa atin, yun ang revelation ng ating Panginoon Jesucristo. Yung awareness na meron ka, yung awareness na meron kayo lahat, hindi niyo ba alam kapatid, yan ang revelation ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? Yung revelation ng ating Panginoon Jesucristo mula yan sa kanyang salita. Amen? Amen. Mula yan sa salita ng ating Panginoon Jesus kung bakit tayo nagkakaroon ng awareness. Yan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede pala yun, sister. Yes. Maging awareness ka lang sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Pag may awareness ka, kapatid, magkakaroon tayo ng pagkakaunawa. Magkakaroon tayo ng revelation kung sino ba tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kung may awareness po tayo, at alam mo ang pangako ng Diyos, mauunawaan mo kung ano ka ba sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, alam niyo po ba kung ano po kayo sa harapan ng ating Panginoong Hesus? Hello? Nandiyan po ba kayo? Hello? Hi! Ba't parang wala po yata kayo? Nandiyan po ba ang mga anak ng Diyos? Pag sumigaw ng Amy, ang lakas. Buhay. Pero pagdating sa salita ng Diyos, patay. Amen. Nahingal ako sa inyo, kapatid. Kasi tingnan niyo pa, kapag may revelation ka ng salita ng Diyos, at meron kang awareness, magkakaroon tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng revelation na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Amen. So, ang tanong, kung ikaw pala ay may awareness, alam mo ba kung anong katayuan mo sa harapan ng ating Panginoong Hesus? Kasi sabi ko dito, you can only change the things in your life that you are aware of. Sabi po dyan, uulitin ko po sa inyo. Kasi meron po kasing ibang tao na kasi tingnan niyo po dyan, sabi po dyan, you can only change the things in your life that you are aware of. Ibig sabihin po kasi, kung uulitin ko po sa inyo, meron po kasi mga tao ganito po yan. Meron po kasi mga tao na halimbawa, si Brother Sebastian, hinanapan ako ng kamalian. Siyempre, dahil hinahanapan niya ako ng kamalian, ano ang makikita ni Brother Sebastian? Di ba mali? May makikita siyang kamalian. Tama po ba? Amen. Kasi sabi dyan, you can only change the things in your life that you are aware of. Kung si Brother Sebastian ay lagi lang akong hinahanapan ng mali, marami siyang makikitang mali sa akin. Amen. Amen? Amen. Marami daw po mga ganyan tao. So, ibig sabihin po, hindi natin dito
pagiging born again natin ngayon. Kumbaga, ang pinag-uusapan po natin kung ano ang kalagayan ng ating buhay. Buhay sa financial mo, o yung buhay mo, kung ano yung calling mo pagdating sa Lord. O ibig sabihin kapag pag hindi mo talaga nakita yung bagay na yon, hindi mo alam kung saan ka talaga nilalagay ng Diyos. Amen. 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 Kung ano yung gustong gawin ng Diyos, ay dapat makita mo yung kapatid. Ang tanong ko po ulit, sino po dito nakakalam na alam niya ang kalagayan niya sa Diyos? Wala. O, ang tanong ko po ulit, alam mo ba kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Amen. Amen. Taas mo ang kamay. Alam niyo po kung ano yung gustong gawin ng pagawasin niya ng Diyos? Amen. Amen? Amen. Alam niyo po yung iba na hindi nagtaas. Yung ibang hindi nagtaas. Kung gusto mong malaman kung saan ka nilagay ng ating Panginoong Hesus, magkaroon ka ng awareness pagdating sa Espiritu mo. Amen. Pagdating na meron kang awareness pagdating sa Espiritu mo, makikita mo pag may awareness ka, magbabago ang buhay mo, kapatid. Magbabago ang buhay mo. Paano po ba yun? Example ko, paano po ba yun? Paano po ba? Kasi kailangan magkaroon tayo ng awareness eh. Paano po ba yun? Ang example po kasi, kumbaga parang, halimbawa, meron kang damit na baliktad. Baliktad yung damit mo. Tama po ba? Tama ba yung words? Parang baliktad din yung pananalita ko. Example, kumbaga, meron kang t-shirt o yung damit na nakabaliktad, pero hindi ka aware doon. Hindi mo talaga babaguhin yung bagay na yun. Kumbaga, hindi mo alam na baliktad yung damit mo. Kasi naranasan ko po yan eh, madalas. Diba, Sister Janine? Madalas po, lalabas ako, baliktad pala yung damit ko, yung sa likuran nasa harapan. Yung sa harap ay nasa likuran. So, ibig sabihin, pag hindi ka aware doon, hindi mo talaga babaguhin. Tama po? Pero kapag aware ka na ang t-shirt mo pala ay baliktad, o yung damit mo pala ay baliktad. So, ibig sabihin, kapag aware ka, naglalakad ka, kumbaga, lumalakad ka pagdating sa awareness na yun. Kumbaga, halimbawa pa po, kumbaga parang pag hindi ka aware sa bagay, o kaya naman may isang bagay na pala na naglalakad ka, nakalimutan mo na wala ka palang salawag. Hirap naman. Pag hindi ka aware sa bagay na yun, makakalimutan mo lumalakad ka sa kalsada. Naka-underwear ka na lang pala. Kasi kailangan magkaroon tayo ng awareness. Kasi pag wala tayong awareness, hindi natin malalaman kung ano ang pinagagawa sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen? Amen. Kasi minsan makakalimutan mo, wala ka palang pantalon. Makakalimutan mo, wala ka palang short. Kailangan awareness tayo, kapatid. Amen? Amen. Kasi kailangan po yun. May mga bagay po kasi na kailangan pag-aware ka. Doon sa awareness mo, doon mo makikita ang babaguhin sa'yo ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Kapag nagkaroon ka ng aware, magbabago. Kasi tatandaan ko po dati, hindi ako aware po talaga sa pagiging maldita ko. Yan. Alam ko na marami yan. Dami ko nga pong naka-aware dito at marami nagalit sa akin. Lahat po sila, ay joke. Napagkahawak na kayo, masyado kayo seryoso. Galit po ba kayo sa akin? Hindi po. Mga plastic. Joke na. So, ibig sabihin, kasi ganito po yun. Kung walang nagsabi sa akin na sungit-sungit mo, kaya wala kang makasundo eh. Ang sungit-sungit mo, kaya wala kang maging kaibigan. So, yung bagay na yun, naging revelation sa akin. Naging aware ako doon. So, ngayon po, na naging aware po ako doon sa revelation ng Diyos na yun, lahat po sila, mahal ko na po sila. I love you. Naging kaibigan ko po sila lahat. Amen. Pag nakatalikod lang po. Ay. Hindi, ito po yun. Kasi kailangan yung revelation at awareness ay binibigay sa iyo ng Lord, maging matutunan mo yung kapatid. Sabi, you can only change the things in your life that you are aware of. Kailangan magkaroon ka ng awareness. Amen. Kaya lahat mababago. Kaya lahat ka-vibes ko na eh. Amen. Pera lang si Satan.
may awareness ka na. Kasi ito yun eh. Awareness, ignorance. Kailangan may awareness ka na, hindi ignorance. Sabihin mo sa katabi, kapatid, awareness na tayo, hindi ignorance. Kapatid! Kasi kapag may awareness ka na, hindi ka na ignorance, kapatid. Pag may awareness ka na sa gawa ng Diablo, hindi ka na ignorance pagdating sa salita ng Diyos. Kasi ang pagiging ano ba yung ignorante? Sabi si hindi daw marunong mag-English at mag-Tagalog. Talaga naman si sister. Yan. Ibig sabihin, ibig sabihin, pag may awareness ka na, hindi ka na ignorante. Yan, marunong mag-Tagalog. Ibig sabihin yan, pag hindi ka na ignorante, ibig sabihin yan, kinukumpli ng Biblia ang bawat awareness pagdating sa buhay mo. Amen? Amen! Kasi alam niyo po, kapag may awareness ka na, hindi ka na ignorance. Example po, kapag may awareness ka na sa mga bagay na ginagawa ng kaaway sa'yo, wala ka ng excuses. Amen. Wala ka ng excuses. Hindi mo sasabihin, hindi ko kaya, pastor. Hindi ko kaya, sister. Wala akong alam, sister. Dahil may awareness ka na, hindi ka na ignorante. Ano mo na ang salita ng Diyos? Wala ka ng excuse. Lahat mauunawaan mo, kapatid. May awareness ka na. Tanggalin mo na yung ignorance. Kasi bakit? Every time na ikaw ay may awareness, sinasaliksik mo na sinasaliksik at nauunawa mo anumang bagay na gustong pagawa sa'yo ng ating Panginoon Jesus. Kasi bakit? May plano ang Diyos sa'yo, kapatid. Sino ba naniniwala na may plano ang Diyos sa Kanya? Sino ba naniniwala na pasasaganain ng Diyos ang buhay niya? So, ibig sabihin, kung naniniwala ka, tanong ko kanina? Pasasaganahin ng Diyos ang buhay mo. Ano pa yung tanong ko? Pag may awareness ka na, uy, kakasabi lang natin, nakalimutan nila. Hindi ka na ignorante. So, ibig sabihin, kapag may awareness ka na, ibig sabihin yan, alam mo sa sarili mo kung ano ang paggamit ng Diyos sa buhay mo. Alam mo na? Alam mo na? Sino po dito nakakaalam na alam na ang paggamit sa kanya ng Diyos? May awareness ka na, kapatid. At naniniwala ka at may awareness ka na na pasasaganain ng Diyos ang buhay mo. So, ibig sabihin, pag ikaw ay may awareness doon, awareness ka na rin sa bagay na paggamit ng Diyos sa buhay mo. Aware ka ba? Sa tingin mo. Amen. Sa tingin nyo, kapatid, aware po ba kayo? Amen. Parang, amen. 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 Ano ko saan nagagalit? Aware ka ba, kapatid, sa paggamit ng Diyos sa buhay mo? Amen. 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 Hindi mo alam kung saan nagagalit. Baka doon galing sa likod. Pinasasayaw ko lang kayo, kapatid. Masarap kasi na pag may awareness pala, gusto na Lord, may kagalakan din tayo. Amen? Amen? Kasi dito sa katabi mo, bawal ang malungkot. Hindi ko na alam kung saan ako mag-i-stop. Kasi sabi niya, awareness ka ba sa pagkamit ng Diyos sa buhay mo? Amen. Hindi makapagsalita. Nasa na ba ako? So, ibig sabihin, kung alam mo at aware ka sa paggamit ng Diyos sa iyo, aware ka ba kung ano din ang tingin ng Diyos sa buhay mo? Aware ka din ba kung ano ang pagtingin ng Diyos sa iyo? Amen.
wala ka na pa rin dapat na yan. Hindi ka magkaroon ng bagay na yan. Dapat matanggalin mo na yung lack of action. Kung baga, naaalala mo na kung baga, ano po ba ito? Kung naaalala niyo po, na meron tayong naging preaching na awake, arise, and act. Meron po ba nakakaalala po ng pinirich na yun? Yung awake, arise, and act. So, ibig sabihin, pag may awareness ka na, dapat tanggal na yung lack of action na yan. Dapat gumagawa ka na. Sabi nga po sa Efeso, chapter, awake, arise, and act. Sabi po sa Efeso, chapter 5, verse 13 to 17, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namuhay. Mamuhay kayo tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakaroon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ng daigdig. Ngayon, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So sabi po dito, sabi po dyan, ang lahat na nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gising kapatid! Gising, kapatid! Bangon kapatid! Bangon, kapatid! Ikaw na natutulog, gising! Ikaw na natutulog, gising! Kasi bakit? Sabi, kapag ikaw ay nasa liwanag, malalantad. Ano yung liwanag na yun? Ang liwanag na yun, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang liwanag na yun, kundi ang salita ng Diyos. Salita ni Jesucristo. So, ibig sabihin, kapag nalalantad ang buhay mo kay Jesucristo, nalalantad ang salita ng Diyos sa buhay mo. Uulitin ko po, kapag ikaw ay nalantad sa liwanag, walang iba ang liwanag ngayon, walang iba, kundi ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, kapag liwanag at nalantad ang salita ni Jesucristo sa buhay mo, so, ibig sabihin yan, nalalantad din ang buhay mo pagdating sa Diyos. Amen! Kumbaga, magkakaroon ka na ng pangunawa eh. Amen! Tama po ba? Amen. Kumbaga, magkakaroon ka ng pangunawa na merong maganda plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya sabi, mga natutulog, gising! Ang sabi po dyan, lahat ng liwanag ay sinasabi, gumising ka! Ikaw na natutulog. Kasi bakit? Merong magandang gagawin ng plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya sinasabi, lahat ng natutulog, bangon! Kaya nga sabi ko sa kanya, sabi diba, para saan bakit ka bumabangon? Para saan po ba? Para mawala yung antok? Kaya kayo, sabi sa desk kasi, sabi niya, para saan? Bakit ka bumabangon? Sagot ko dun sa commercial na yun, para mawala yung antok. Para mabuhay. Amen? So, ibig sabihin na unawaan po natin na merong magandang plano ang Diyos sa buhay po natin bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, pag alam mo merong magandang plano ang Diyos sa buhay mo, hindi ka na malungkutin. Hindi ka na yung parang laging nakasimangot. Tignan mo ngayong katabi mo kung malungkot. Tignan mo yung katabi mo kung nakasimangot pa. May malungkot po ba? May nakasimangot po ba? Kasi pag nakasimangot siya at malungkot, hindi pa siya aware sa mga bagay na magandang plano ng Diyos sa buhay niya. At parang ayaw niya maniwala. Kapag malungkot ka, at makasimangot ka, at baksak ang mukha mo, hindi ka aware sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. So dapat hindi ka na nakasimangot, kapatid. Amen! Hindi na laging baksak yung iyong katawan na parang sinasabi mo, wala nang pag-asa.
So, ibig sabihin, pag sinabi ko wala ng pag-asa, hindi nalantad ang salita ng Diyos sa iyo. Amen? Kasi kapag nalantad ang liwanag, nalalantad lahat ng liwanag sa buhay mo. Kapag nalantad ang salita ng Diyos sa buhay mo, nalalantad ang liwanag sa buhay mo, kapatid. Kapag nalantad na yung buhay mo sa Diyos, alam mo ba kapatid, alam ng Diyos kung ano ang dapat gawin sa iyo. At alam mo kung ano ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi diyan, gumising ka na! Bumangon ka na! Amen. Ba't parang ayaw gumising? Sakit na ng lalamunan ko kasi gawin. Ba't parang ayaw bumangon? Parang gusto nila gawin ka lang. Bangon ka ba, please? Sabi niya, kapag nalantad ang liwanag sa'yo, bangon! Kaya sabi nga, bumangon ka, ikaw na natutulog. Ano yung katabi niyo kung may natutulog? Meron? Gisingin mo. Binabangon kapatid, gising kapatid. Kasi alam niyo po, kapag hindi gumigising at hindi bumabangon, alam niyo po bang halagayan yan? Nagmamangmaangan at nagtutulog-tulog ka. Sinasabi mo sa katabi mo, gumising ka. Gumising ka! Ikaw na natutulog. Ikaw na natutulog! Ano ang dapat gawin kapag gumising ka? Kapag ikaw natutulog, gumising ka at bumangon ka, ano ang dapat gawin? Bumangon ka! Paguhin mo ang iyong posisyon! Amen? Amen! Buhay mo! Kapag ikaw na natutulog, gumising ka, sabi, bumangon ka! Amen? Amen! Ikaw ay bumangon at nagising, babaguhin mo kung ano ang posisyon na ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kapag binago mo, yung babaguhin mo yung posisyon mo, kung ano yung bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa iyo, merong magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi bakit? Kasi kailangan po, pag bumangon tayo at inayos natin yung buhay po natin sa harapan ng Diyos at nalalanda tayo sa liwanag, ibig sabihin yan, hindi na tayo nakukompromise. Amen. Alam natin yung tama at mali. So, ibig sabihin, ikaw na natutulog, sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. So, ibig sabihin po pala, pag ikaw ay gumising at liwanagan ka, hindi ka na makukompromise. Alam mo na ang tama at mali, kapatid. So, dapat manatili tayo sa tama. Manatili tayo sa mali kung mali. Manatili ka kung tama o tama. Kasi alam natin yun, kung mali ba yan o tama ba yan. Tama po ba? Amen. Parang hindi na po tayo may tama. So, ibig sabihin, mag-ingat tayo. Mag-ingat kayo kung paano tayo mamumuhay na merong karunungan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kasi gusto ng Lord, maliwanagan tayo eh. May karunungan na tayo nagmumula sa Kanya. Hindi na tayo mangmang sa salita ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kasi alam niyo po, pag walang awareness, tayo po ay marami talagang deceiving na espiritu pagdating sa mga umibig. Amen? Amen. Yung deceiving spirit, yun yung tamang, kumbaga yung tamang yung salita na alam mong mali, pero mamaliin mo pa rin. Ang galing mag-deceive. Kumbaga katulad po ni Satan, di ba ginawa niya po? Dinisip niya po si Eva at si Adan. Di ba ano sabi ng sa kanila? Pag kinain mo yan, malalaman mo lahat. Hindi ka mamamatay. Pero ano sabi ni Eva? Kasi sabi ng Amang Diyos, kapag kinain namin yan, kami ay mamamatay. Pero ano ginawa ng ahas? Dinisip si Eva. Diba? Dinaya si Eva. Sabi ng ahas kay Eva, pag kinain mo yan, hindi totoo yun. Hindi ka mamamatay. Magkakaroon ka pa ng karunungan. Ganun po si Satan ng daya. So, kailangan may awareness tayo. Kailangan tanggalin mo na yung lack of
kailangan mawala rin din po sa atin ito pag may awareness ka. Lack of consistency. May mga tao kasi na minsan, sinulan nila, pero hindi naman nagtuloy-tuloy. Okay, mga kapatid, sino yun? Taas ang kamay. Ako, isa ako magtataas ang kamay dyan. Uy, nahihiya sila. Aminin! Na kapag meron kang lack of consistency, may mga tao talaga na minsan sinulan, pero hindi naman pinagtuloy-tuloy. Lakas ng amen. Kahit ako lakas amen. Kasi may kasabihan na kapag consistency po kasi, kapag meron tayong consistency, sabi nga po dyan, consistency is the key. Pakilasa po ng malakas. Consistency is the key. Sabi po dito ulit, consistency and persistency is the key. Yan daw po ang mga susi. Consistent is regular and changing. Sabi po dyan, consistent and regular and changing. Kapag consistent, dapat tuloy-tuloy. Dapat nagbabago. Kaya yung katabi, tuloy-tuloy ka ba? Tuloy-tuloy ka ba? May pagbabago ba? May pagbabago ba? Huwag na natin tanungin ko ano yung sagot. Persistent. Sabi mo sa persistent, is carrying on the task even in spite of difficulties. So, ang ibig sabihin, kapag persistent, ganito po yan. Tenacious. Determined, diligent, non-stop. So, ibig sabihin yan, ang consistent at persistent, halos magkasama po yan. Magkasama po yung dalawa na yan. Magkasama po yan. Ganon din po sa buhay natin. Kapag wala ang consistent sa buhay mo, lalo na dun sa bagay na alam mong pinagagawa ng Diyos sa'yo, ibig sabihin, wala kang persistent. Kasi hindi pwede sila maghiwalay eh. Kailangan consistent at persistent, magkasama po yan. Kasi pag magkasama yan, sabi dyan, non-stop. Walang ihinto. Amen? Sabi dyan, non-stop. Ibig sabihin nga, pagdating sa buhay natin, gagawa at gagawa ka ng gagawa. Pagdating sa atin, Panginoong Hesus, hindi ka na magna-non-stop. Amen? Kasi kapag may persistent ka na, matatransform ang buhay mo, kapatid. Pag may persistent ka na, mabubuhay at matatransform ang buhay mo, kapatid. Tama po? Amen. Opo, na-born again ka. Opo, na-born again po tayo. So, ibig sabihin yun, na-born again ka, gawa ng Diyos yun sa buhay mo. Tama po? Kapag may persistent ka, matatransform po tayo. So, ang buhay po natin, opo, na-born again tayo lahat, pero alam niyo po, gawa po ng Diyos sa buhay po natin yan. So, ibig sabihin, yung espiritong dating patay sa buhay mo, ay binuhay at nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Bakit? Diyos ang gumawa sa buhay mo na yan. Hindi porkit na born again ka, akala mo ikaw ang gumawa. No. Kaya ka na born again dahil gumawa ang Diyos sa buhay mo. Okay? Nagkaroon ka ng tenacious, determined, diligent, non-stop. Consistency and persistency is what transform average into excellent. Pero yung buhay mo ba dito sa lupa, naranasan mo ba talaga na kahit nandito ka sa lupa, pero naranasan mo ang buhay sa langit? Meron po ba? Kasi alam niyo po, meron kang dapat kasing gawin. Meron kang kasing dapat gawin kung alam mo kung ano ang kulang sa buhay mo. Dapat magkaroon tayo ng consistency at persistency. Sabi nga po ni Michelle Obama. Sabi po ni Michelle Obama po dito, tumagod sa Michelle Obama, sabi niya, there is no magic to achievement. It's really about hard work, choice, and persistence. Sabi po ni Michelle Obama. So, ibig sabihin, wala daw po talagang magic sa pag-achieve ng buhay. So, ibig sabihin, yung anumang ina-achieve mo sa buhay mo, gawa ng Diyos yan. Amen. Walang magic. Amen. Pero merong Kristo na gumagawa sa buhay mo. Amen. Wala po talagang magic. Kahit anong mai-achieve mo sa buhay mo, walang magic. Pero alam niyo po ang nakakalungkot. Akala nila dahil sa ginagawa nilang pag-achieve, akala nila doon umaangat ang buhay nila. No, kapatid, ang Diyos ang gumagawa sa buhay mo. Amen. Ano yung na-achieve
Sige po, kalimutan na po natin. So, tingnan niyo po Sabi po kasi ni Michelle Obama, there is no magic to achievement. It's really about hard work, choices, and persistence. Sabi po ni Michelle Obama. Kasi ang nakakalungkot po, kung bakit yung hindi pa Kristiyano, yun po yung pinagpapala. Tama po? Kumbaga, kung sino pa yung hindi Kristiyano, yun pa yung pinagpapala. Sino pa yung pinagpapala? So, ibig sabihin pag Kristiyano tayo, dapat masaya ang buhay. Pag Kristiyano tayo, dapat tayo yung may ma-achieve. Pag na-born again ka na at may ginawa ang Diyos sa'yo, dapat tayo ang ma-achieve. Dapat tayo may ma-achieve na yun, dapat tayo yun. Masaya tayo sa buhay natin. Diba dapat tayo yung ganong may kwento? Hindi si Michelle Obama. Dahil ikaw ay na-born again. Dahil may ginawa ang Diyos sa'yo, dapat ikaw ang may kwento sa buhay mo na gano'n. Na may na-achieve ka na dahil sa kapangyarihan ni Yahweh, dahil sa kapangyarihan ni Kristo, may na-achieve ako sa buhay ko. Yun ang kapatid! Ano po minsan ang naging problema? Kung bakit sinasabi natin minsan, wala pa tayong na-achieve. Kasi, ang naging problema natin, hindi tayo naging awareness. Naniniwala po ako na tinago ng kaaway sa atin po. Tinago sa body of Christ na ang pag-achieve natin sa buhay dahil gawa ng Diyos yun. Hindi mo gawa yun. Amen. 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 Ibig sabihin, tinago ito ni Satan sa body of Christ. Tinago yung salita ni Kristo. Tinago yung parang kung ano yung ginawa ng Diyos o yung pag-asa na ibinigay ng Diyos sa buhay mo. O kumbaga yung kinabukasan mo, tinago ni Satan. Kaya di mo masabi na meron ka nang na-achieve. Dapat tayo yun Bilang Kristiyano, tayo ang magsasabi niyan. Tayo magsasabi na may achieve tayo. Walang magic. Si Kristo ang nagbigay ng achieve sa atin. Amen. Amen po. Amen. Kasi kailangan po yan. Consistent and persistent, faith is rooted in the belief that God is changing and trustworthy. So, ibig sabihin tayo daw po kailangan hindi nahihinto sa paggawa. Sabihin mo sa matabi, hindi ka nahihinto sa paggawa. Hindi ka nahihinto sa paggawa. Hindi ka nahihinto sa pagkiklaim. Hindi ka nahihinto sa pagkiklaim. Kung ano ang bagay na gustong gawin ng Diyos sa'yo, hindi ka nahihinto. Amen. Amen? Amen. Amen po? Amen. Kasi sabi nga po sa Jeremiah chapter 33 verse 14, sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. So, ibig sabihin po pala, darating ang isang araw sa buhay natin na magkakaroon tayo ng breakthrough. Sabi po diyan, sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel. Sino Israel? Tayo po yun. At sa Huda. So, ibig sabihin po niyan, darating ang isang araw sa buhay mo, magkaka-breakthrough ka. Kapag yung araw na yon na may breakthrough ka sa buhay mo, magkakaroon ng pagbabago ang kwento ng buhay mo, kapatid. Bakit? May pinanghako. May tiyak na pinanghako. Ang Diyos sabi ko, sinabi ni Yahweh, tiyak. Pag sinabi tiyak, sigurado. Amen. Pag tiyak, ibig sabihin tiyak na may breakthrough. May magandang bagong kwento na darating sa buhay mo. Sabi ng Diyos, tutuparin ko ang aking pangako. Sabi ko sa Bilang chapter 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y tutuparin. Napakasarap. Napakasarap na kapag binasa mo, sabi dito, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Pero tayong mga tao ay sinungaling. Isa na po ako. Pero ang Diyos, sinigurado niya sa atin, ako ang Diyos. Hindi ako pala, siya ang Diyos. Kasi tinuro ko sa sarili ko.
Sorry, Lord. Kumbaga, siya ang Diyos na hindi sinungaling. Tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. So, ibig sabihin, may pagbabago at may magandang kwento na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Sabi ng Diyos, nangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Tutuparin niya na may magbabago sa buhay na hinatid. Amen? Nakakaalam ka na may babago ang Diyos sa buhay mo. Hindi sinungaling ang Diyos. Sa aking mong buhay, napakalaki ng pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Merong magandang kwento na nangyari sa buhay ko, na dati ang buhay ko ang pangit na kwento. Pero dahil nakilala ko si Kristo at natanggap ko ang pangako ng Diyos, meron akong magandang kwento na pagbabago pagdating sa buhay. Ang kailangan lang natin kapatid, hakbang, hakbang, tuloy, 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 hakbang, may pangako ang Diyos. Yun lang ang kailangan natin. Makikita mo kapag humakbang ka, kapag nagtuloy-tuloy ka, may breakthrough sa buhay mo. May breakthrough! Pag nagtuloy-tuloy ka, may breakthrough. Wala nang hahadlang sa breakthrough na yan. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos na hindi sinungaling. Kailangan magkaroon ka ng consistent and persistent pagdating sa buhay mo. Sige, tayo may makakaupo. Ngayon po tayo dumako sa ating topic. Intro lang yun. Ito po talaga yung totoo na topic natin. Number 1. Hanggang alas 8 po tayo dito. Yan, biro lang po. Yan. Sabi po sa number 1, be consistent and persistent in your prayer life. Kailangan consistent ka. Marami po kasi sa atin gusto maka-breakthrough. Pero paano makaka-breakthrough kung hindi naman tayo consistent and persistent pagdating sa prayer natin? Paano tayo makaka-breakthrough kung hindi tuloy-tuloy at hindi tayo mahakbang sa panalangin natin pagdating sa ating Panginoong Jesus? Sabi ng Lord, ako ang Diyos na hindi sinungaling. So, kailangan humakbang ka, tuloy-tuloy lang ang paggawa mo sa Lord. So, ibig sabihin niya, makaka-breakthrough ka kung ikaw ay consistent and persistent pagdating sa prayer life mo. Meron po ba dito consistent sa prayer life? Uy, may sabi. Amen. Yes. Ang tanong. Sabi dyan, be consistent and persistent in your prayer life. Ang tanong, tuloy-tuloy po ba tayo nananalangin sa Diyos? May morning devotion po ba tayo? Parang wala nang maka-amen. Naalala ko po yung preaching ko po doon ng Sunday po doon sa Kalasyaw. Sabi ko po doon sa preaching na yun. Ang tanong ko po, para ang topic ko po kasi doon is mag-grow. So, ibig sabihin yan din po yun, continuous. Continuous lang. Hindi ba ko rin title, joke lang po. Ayan, consistent. Ibig sabihin ko po sila. Sino po dito yung araw-araw nag-pray? Taas po sila ng kamay. Ayan. Ay, okay po. Praise God. Ngayon po, tanong po. Araw-araw po ba kayo nag-morning devotion? Ganyan taas nila. Ang tanong po ngayon, kung gusto mo maka-breakthrough sa buhay mo, continuous ka ba sa prayer? Wala na. Parang tahimik na. Tara, uwian na tayo. Ang tanong, meron po ba continuous sa panalangin? Wala na talaga. Mari po bang itaas ang kamay? Wala na talaga nagtaas. Kala ko po, hindi ko maitaas yung kamay ko. Kasi hindi ko masasabi na kahit ako pinagtutulong sa salita ng Diyos, hindi ako nagiging consistent and persistent. Minsan hinahabot ako ng tamad. Lalo na pag malamig. Lalo na pag pinupulikat yung
pa ako dahil sa lamig ng aircon. Hindi po ako makatayo yung mga panalangin. Pero alam niyo po, biglang nagbigay ng revelation ng Lord. Sabi niya, anak, kung gusto mo na maka-breakthrough sa buhay mo, continuous. Tuloy ka sa prayer life. Dapat tuloy-tuloy yung prayer mo. Kasi kailangan persistent tayo sa panalangin pagdating sa Panginoon. Kasi ang panalangin po ay para po yung, ang panalangin po kasi hindi po yung parang genie. Na parang pag nanalangin ka, tcharan! May tatlong kahilingan. Ano ang gusto mong gawin? Ako ang iyong Panginoon. Hindi ganun. Kasi kailangan pag merong gusto mong gawin breakthrough sa buhay mo, continuous prayer na. Bakit ko po nasabi? Bakit ko po isinisigaw? Bakit ko po ipinagmamalaki sa inyo na continuous prayer lang? Nangyari po sa buhay ko eh. Meron po dumating sa buhay ko na talagang, na ang buhay ko talagang parang ayaw na ako. May pagsubok na talagang, yun talaga yung pinaka-weak. Na parang doon ako malalaglag, doon ako aalis sa gawain ng Panginoon. Pero sabi ng Lord, pray. Continuous pray. Alam niyo sa continuous prayer na yun, merong ginawa ang Diyos sa akin. At merong breakthrough na ginawa ang Diyos sa akin. Katulad po ni Daniel. Daniel chapter 6 verse 10. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang kanyang kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid, sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Tatlong beses niyang ginawa ito maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Wow! Sabi po dito, yan, nabulot ako. Dito na lang po. Sabi po dito, nang nalaman po ni Daniel na nilagdaan na po ng hari yung kautosan na yun, umuwi siya at lumuhod at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid. At ano po ginawa niya? Ang ginawa po ni Daniel, 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon, gaya ng kinaugalian niya. Ngayon, paano mo masasabi continuous ka sa prayer life? 3 times a day ka bang nananalangin? Ako hindi. Hindi ko po masasabi. Minsan, siguro darating sa isip ko, Lord, salamat po Panginoon, salamat. Lord, wala na. Wala na yung 1 point mo. So, makikita po natin na si Daniel po, naging consistent and persistent po siya sa panalangin niya na kahit anong merong batas na ibinigay ang hari, di ba may batas po kasi na sabi, kapag ang sino mang nakita at nahuli manalangin kay Yahweh ay papatayin. Amen? Amen. At iuhulog po dun sa mga liyo. So, ito si Daniel, naging consistent siya kahit may batas ang hari. So, kahit anong merong batas na meron ng hari na kahit alam niyang itatapon po dun sa liyon, ang yung batas na yun, pero si Daniel, nagtuloy pa rin siya sa panalangin. Amen? 3 times a day. Pero tayo, minsan, 1 time a day, wala po. So, ibig sabihin, nagkaroon ng masigasig si Daniel. Naging masigasig siya sa panalangin sa ating parso. Ibig sabihin yan, pinakikinggan niya kung ano ang revelation ng Lord sa kanya. Amen. Kailangan ganun din po tayo. Kailangan ma-feel mo na dapat non-stop. Hindi ako mag-i-stop. Hindi ako magna-non-stop sa paggawa sa ating Panginoong Jesus. Dapat tuloy-tuloy ang panalangin. Sabi po kay Daniel, chapter 6, verse 21 to 22, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugod ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa kanya. Tama po ba? Ay sa inyo, kasi naputol po sa akin dito. Masama laban sa inyo. So kapag naging consistent and persistent tayo pagdating sa Panginoon, hindi ka pababayaan ni Yahweh. Hindi ka pababayaan ng Diyos. At tulad ni Daniel, naging tuloy-tuloy siya sa panalangin pagdating sa Diyos. Pinatikom ng Diyos ang bibig ng leon. So anong ibig sabihin po nyo? Pag ikaw ay tuloy-tuloy sa panalangin, anong magawa ng diablo sa buhay mo, patitikumin ni Yahweh ang kanyang bibig. Makaka-breakthrough ka. Amen? Amen. Makaka-breakthrough ka, kapatid. Sabi nga po sa Lucas chapter 11 verse 5 to 10, si
ng tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain, sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Ibig sabihin po niyan, because of your shameless persistence. Kaya tumayo po yung lalaki na yon at ginawa niya po yung ginawa na lalaki ng kapitbahay na yon, tumayo po siya. Pero hindi tumigil kasi bakit? Yung kanyang kapitbahay, yung kaibigan niya, kaya tumayo po yung kaibigan niya nasa loob ng bahay kasi hindi siya tumigil sa kakakatok. Hindi siya tumigil sa kakakatok na yun. At yun, sa sobrang kulit niya ang pagkakatok, bumangon yung kanyang kaibigan. Hindi porket kaibigan niya yun, gagawin na. So, ibig sabihin po yun, kaya po tumayo yung kaibigan niya yun kasi bakit po? Tuloy-tuloy na kumakatok siya. Tuloy-tuloy na kumakatok ang kanyang kaibigan. Kaya sabi po dito, kaya't sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo magbubuksan, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay bubuksan. The door will be open. Sabihin mo sa'yo katabit, sigaw mo, the door will be open. The door will be open. Nagbubukas na ang pinto ang kapatid. Sabi nga, kaya sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. The door is open. Humanap kayo ay makakatagpo. The door will be open. Kaya dapat continuous prayer lang tayo pagdating sa Panginoong Hesus. Pangalawa, consistent and persistent your obedience. Kasi pag may obedience mo tayo sa Lord, may revelation tayo pagdating sa Panginoon. Ibig sabihin, may revelation ka kung anong pinagagawa ng Diyos. So, kailangan, pag may obedience ka, tuloy-tuloy yan, kapatid. Hindi mo siya matabi, obedience. Obedience. Kailangan tuloy-tuloy ang pagsunod natin. Hindi yung parang buti lang tayo sumunod. Amen? Amen. Kailangan tuloy-tuloy yung obedience natin. Hindi yung susunod ka lang kapag hindi ka susunod kapag may muti ka. O susunod ka lang pag may muti ka lang. Ano ba? Paano may tama yun? Parang pag good mood ka, susunod ka. Pero pag bad mood ka, hindi ka susunod. Ibig sabihin yung kapatid, wala tayong obedience. Kung paano ka magkaroon ng moody, yung paano magkaroon ka ng moody, dapat magkaroon ka rin ng panalangin ng moody. Kailangan may moody ka rin na manalangin. Amen? Kailangan magkaroon ka din ng moody na manalangin at magkaroon ka din ng moody na may obedience. Kailangan natin yung kapatid. Kailangan tuloy-tuloy. Sabi Hebrews chapter 11, verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung titignan po natin, ang kwento po ni Noah, ang sabi po dyan ng Diyos, ay gumawa siya ng barko. Tama po ba? Sabi gumawa ka ng ibig sabihin, nang pinagagawa si Noe ng Diyos ng barko, so ibig sabihin, that time, hindi pa alam ni Noe kung ano yung baha, kung ano ang bagyo. Pero ano ginawa ni Noe? Meron siyang obedience. Sumunod lang siya at hindi niya alam. Ganon din sa ating kapatid. Kahit hindi mo alam, sumunod ka. Kahit hindi mo alam ang mangyayari, pero kailangan sumunod ka lang pagdating sa ating Panginoong Hesus. Kasi bakit po? Kailangan hindi tayo hihinto. Amen. Kung may awareness ka, kung meron kang prayer life, kung meron ka na parang obedience, kailangan hindi tayo hinto. Kailangan consistent and persistent tayo kung ano man ang pinabibigay o pinagagawa sa atin ng Panginoon Hesus. Amen. Kung
Pero alam niyo po, kahit may tumuligsa, pag consistent and persistent ka sa ginagawa mo sa Panginoon, magkaka-breakthrough sa buhay mo. Amen. Kahit sabihin mo pagod ka na, kahit sabihin mo pagod ka na, nangihina ka na, dapat persistent and consistent pa rin. Ganun po si Abraham. Sabi nga po dito, Hebrew 11 verse 8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain, ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. So sumunod po kumbaga sumunod po si Abraham na pag sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka doon. Kahit hindi niya alam, sumunod siya. So ganun din po si Noah. Kasi sinabi ni Yahweh sa kanya, gumawa ka ng barko. Pero hindi niya alam bakit siya pinagkagawa ng barko. Wala namang baha, wala namang bagyo. Pero sumunod pa rin ngayon kasi alam ni Yahweh na itong si Noah ay susunod kaya nagkaroon ng breakthrough sa buhay niya. Ano nangyari po kay Noah? Lahat ng sambahayanan niya ay naligtas. Amen. Hindi lang po isang beses na sumunod si Noah. Hindi lang isang beses na nanalangin si Daniel. Hindi lang isang beses na sumunod si Abraham kay Yahweh. So, ibig sabihin, kapag buti ka sa panalangin, o kailangan magkaroon ka ng mood sa panalangin, dapat tuloy-tuloy po yan. Kapatid, kasi pag tuloy-tuloy yan, magkakaroon ka ng breakthrough. At higit sa lahat, pag tuloy-tuloy yan, meron kang magandang revelation na makukuha pagdating sa ating Panginoon. Kailangan hakbang. Kailangan tuloy-tuloy. Amen? Sabi, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Kasi bakit may obedience eh? Amen? Yun ang kailangan natin kasi minsan kailangan alam natin kung ano yung gagawin natin pagdating sa Panginoon. Kailangan tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang obedience mo pagdating sa Panginoon. Mabilis po, no? Kasi be consistent and persistent in your faith. So, kailangan, dapat meron tayong pagsunod, dapat sa bawat panalangin natin sa Panginoon, sa bawat pananampalataya natin sa Panginoon, dapat consistent and persistent tayo sa pananampalataya. Amen. Sabihin mo sa iyong katabing, kailangan persistent and consistent and persistent tayo sa pananampalataya. Si sabi po dito, ang pananampalataya may kalakip na gawa at nagtutuloy-tuloy kahit na anumang pagsubok na hamon sa buhay, matatanggap ng himala at breakthrough. Ang pananampalataya may kalakip na gawa at nagtutuloy-tuloy kahit na anumang pagsubok at hamon sa buhay, ang makakatanggap ng himala at breakthrough. Sabi po dyan, ang pananampalataya may kalakip na gawa at tuloy-tuloy. Anumang pagsubok, anumang hamon sa buhay, makatatanggap ng himala at breakthrough. Katulad ni Bartimaeus. Sabi po dyan sa Mark chapter 10 verse 46, si blind Bartimaeus received his sight. Sa tingin niyo po ba, di siya agad narinig ni Jesus? Sinorgat ko na lang po, alam niyo naman po siguro kung ano yung story ni Bartimaeus. Sa tingin niyo po ba, sa bawat sigaw niya, hindi po ba siya narinig ni Jesus kagad? Narinig po, di ba? So, ang gusto lang naman na makita ni Jesus, may persistent and consistent siya. So, ibig sabihin po niya, dahil may consistent and persistent faith si Bartimaeus, unang tawag pa lang niya, narinig na ni Jesus yun. Amen? So, ibig sabihin, yung faith niya ay lumalaban. Yung pananampalataya niya ay lumalaban. Inilalaban ni Bartimaeus na akala niya hindi siya narinig ni Jesus. Inulit-ulit niya. Bakit? May consistent and persistent si Bartimaeus. Amen? Kaya mo sisibihin na, hindi mo na ako narinig ng Diyos. Wala namang revelation ng Diyos sa akin. No, kapatid, pag nakita ng Diyos na may consistent and persistent ang pananampalataya mo, rinig na rinig ka ni Kristo. Amen. Amen? Amen. So, kailangan ano po ba yung lalaban?
ikaw ang tanong, ano ang nilalaban mo sa buhay? Meron po ba tayong inilalaban sa buhay? O meron ka bang inilalaban? O meron ka bang pinaniniwalaan mo sa buhay? Meron po ba? Meron po ba tayong inilalaban? So, ibig sabihin, kung meron kang inilalaban sa buhay mo, walang iba kundi si Kristo. Amen. Kung may ilalaban ka man sa buhay mo, ilalaban mo na katulad ni Bartimeus ang pananampalataya mo kay Hesus Kristo. Amen. Amen? Amen. Kasi kapag yun ang pananampalatayang nilaban mo, tsaka yun may breakthrough. Mateo chapter 15 verse 22 to 28. Isang Hananea na nakatira. Ito maganda po yung istorya na to. Isang Hananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin, ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sabi po dito sa Mateo ulit, sumagot po si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit kumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, sumagot si Jesus. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga po, sabi niya, totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang hinihiling mo, at noon din gumaling ang kanyang anak. Sabi po niya, ito po yung babae, ito yung Hananea na po ito. At hanggang nagpatuloy po siya. So, ibig sabihin po, sabi po ni Jesus, nagulat si Jesus, sabi niya, Ginang, napakalaki ng pananampalataya mo. Sabi po ni Jesus po yan. So, ibig sabihin, etong babae ito may ipinaglaban. Ipinaglaban niya yung anak niyang babae ay inaalihan at sinasabihan ng demonyo. So, ibig sabihin, sabi po ni Jesus sa kanya una, hindi siya pinansin ni Jesus. Tapos sabi ni Jesus, pangalawa, isinugo lang si Jesus doon sa mga naliligaw. Tama po? Pangatlo, sabi pa ni Jesus sa kanya, hindi pwedeng ibigay sa aso, ayun para sa mga basa. Ayun na po, hindi ko na ano. Yan. Sabi, hindi ibinibigay sa aso. So, ibig sabihin, ano sabi ng babae? Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa habag ng kanilang Panginoon. So, ang babae ito may inilaban. May inilaban ang babae ito. So, ano po yun? Yung kanyang pananampalataya. Bakit? Nagkaroon siya ng persistent at consistent sa kanyang panalangin at sa kanyang pananampalataya. Ano nangyari? Nagkaroon ng breakthrough. Nawala ang sabi ng demonyo sa anak niyang babae. Kailangan continuous lang. Nilaban niya yun. Ikaw, ano ba nilalaban mo sa buhay? Chismis ba yan? Si Marites ba yan? Si Marisol ba yan? Huwag mo nang ilaban yan, kapatid. Walang magagawa ang bagay na sa iyan. Pero ang gusto ng Lord, katulad tayo ng babae, may inalaban. Sabi nga po dito, kabaliwan kung iisipin noon. Ngunit ngayon, isa ng may kwentong ng pananampalataya. Kung titignan natin, parang baliw yung babae. Pero sabi diyan, kabaliwan kung iisipin noon. Ngunit ngayon, isa ng kwentong ng may pananampalataya. Dati ang buhay mo ay parang kabaliwan. Pero bakit ngayon? May isang kwento ka ng magandang may pananampalataya sa Diyos. Amen? May binago. May ginawa ang Diyos sa ating buhay. Kaya sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi masasayang ang pagpapagal mo sa Kanya. Amen. Mau pinananampalatayaan mo sa buhay.
pinagdaanan mo sa buhay, hindi masasayang yan. Number 4. Be consistent and persistent in doing good things. Lahat ng mabuting alam mo, dapat tuloy mo lang yan, kapatid. Amen. Kung alam mo, mabuting manampalataya sa Diyos, tuloy lang. Sabihin mo sa iyong katabi, tuloy lang. Tuloy lang. Mabuti ang ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi, sinabi ko na po yun. Sinabi ko na, sabihin sa katabi, tuloy lang eh. Alam niyo po, pag tuloy lang po tayo, mayroong mabuting ibibigay ang Diyos po sa atin. Mabuting magbigay. Amen? Amen. Kasi mayroong mabuting ibibigay ang Diyos sa atin. So, ibig sabihin, mabuting magbigay ng tithes sa Lord. Hala. Amen. So, ibig sabihin, pag merong mabuting ibibigay ang Diyos sa atin, sabi nga, be consistent, persistent in doing good things. Merong magandang gagawin ang Diyos sa atin. So, ibig sabihin, maganda rin palang magbigay ng tithes. Kailangan consistent and persistent ka rin, kapatid, sa tithes. Amen. Yan naman si sister eh. Lord, maliit yung pera ko, Lord, eh, paano ko magbibigay sa'yo ng tithes, Lord? Sorry, Lord, kulang tong pera ko, Lord, eh. Alam mo naman, Lord, yung pangangailangan ko, Lord, eh. Paano ko magbibigay sa'yo, Lord? Lord, may babayaran akong si Judith. Lord, yung wifi, yung kuryente, yung renta, yung pagkain namin sa araw-araw, Lord, alam mo naman yan, Lord, eh. Hindi mo na ako magtatayt sa'yo, Lord. Pero sabi niya, be consistent and persistent in doing good things. May magandang gagawin ng Diyos sa'yo. So, ibig sabihin, pag ikaw nag-tithes at nagbigay ka sa Panginoon, mayroong magandang gagawin ang Diyos sa buhay. Amen. Huwag mo sasabihin mo, gano'ng kapatid na parang, Lord, wala ako, Lord, eh. Ibig sabihin yun, hindi ka naging consistent. Amen? Ibig sabihin yun, paano darating ang breakthrough? Kung merong magandang binigay ang Diyos sa'yo, pero hindi na naging consistent sa tithes. So, sa pagbibigay pagdating sa Panginoon, paano tayo makaka-breakthrough? Tatandaan ko po, nag-aaway pa kami dati ni Pastor sa 50 pesos. Nang bago-bago pa lang po kami. Sabi niya, bigay mo na sa lahat yan, bigay mo na lahat yan, i-tithes mo na yan. Sabi ko, wala tayong pamasahe, 20 na lang ibibigay ko. Ibigay mo na lahat yan. Wala tayong pamasahe, 30 na lang ibibigay ko, yung 20. Ikandong mo na lang si Jessica, tapos tayong dalawa lang may bayad. Ibigay mo yan, mayroong gagawin ng Diyos. Sige na nga, sabi mo eh. Kasi ako po, hindi pa po talagang total yan. Kumbaga, si Pastor po yun talagang nag-uudyo po sa akin. Kasi siya pinauna dito, ako po ay naiwan sa Manila. At ako po ay maldita pa sa Manila. So, ibig sabihin, bigay mo na yan. Sabi ko, sige na nga. Alam niyo po, merong magandang binigay ang Diyos sa amin. May things o may bagay na magandang ginawa ang Diyos sa amin. Sa halagang 50 pesos. Kasi bago-bago pa lang po kami yun. Siguro, ilang buwan pa lang, wala pa ako kami, isang taon po siguro yun. Sabi niya, bigyan mo na yan. Sige, sabi mo. Pero alam niyo po, kahit may kontra ako sa puso, pero isa sa amin tumayo, nagkaroon kami ng breakthrough. Yung dating walang-wala, pero ngayon unti-unting binibreakthrough ng Lord sa amin, unti-unti na nagkakaroon. Obvious po sa katawan ko, di ba? Sexy. Sabi sa Galatia, chapter 6, verse 9, kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon,
Makaka-breakthrough tayo sa gawa ng Diablo. Ano ba ang gusto mo magkaroon ng breakthrough sa buhay mo? Ito ang season. Magkaroon ka ng obedience. Consistent, persistent sa obedience. Marunong tayong sumunod pagdating sa Lord. Amen. Sabi dyan, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aanin, hindi tayo susuko. Pag ikaw ay hindi sumuko, aanin tayo. Ito ang season. Tayo ay makakatayo po sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Kung gusto mo maka-breakthrough sa buhay mo, ano bang bagay na gusto mo ma-break sa buhay mo? Consistent and persistent. Consistent ka sa prayer life mo. Consistent ka sa obedience pagdating sa Lord. Consistent ka sa paggawa ng mabuti sa Panginoon. Makaka-breakthrough ka. Kausapin po natin ngayon ang ating Panginoong Hesus. Ano ba ang gusto mong ma-break sa buhay mo? Sabi ng Lord, kung paano mo ako minahal dati, hanggang ngayon, patuloy ka pa rin magmahal sa akin. Persistent and consistent, makaka-breakthrough ka sa buhay mo. Kung paano mo ako minahal dati, at nang lamig ka sa akin ngayon, hindi mo makukuha ang breakthrough sa buhay mo. At sabi ng Lord, makaka-breakthrough ka lang naman kapag consistent and persistent ka. Kausapin po natin ngayon ang ating Panginoong Hesus. Ano ba ang gusto mo ma-break sa buhay mo? Ano ba ang gusto mo makuha breakthrough sa buhay mo? Kausapin po natin ngayon ang ating Panginoong Hesus. Sumunod ka sa Diyos, makaka-breakthrough ka kapatid. Naalala ko po, dumating yung time na sinubok ako ng hamon sa buhay, na ito talaga yung pinaka-weakness ko, na talagang
breakthrough sa buhay mo, kapatid. Magpatuloy ka sa Lord. Huwag kang maayaw. Huwag kang makakalon. Huwag kang susuko.
Huwag ka na muling makausap sa kanya. Pag ginawa mo yung kapatid, break anumang bagay na gustong gawin sa'yo ng ating Panginoong Isus. Meron po ba kayong isinigaw? Meron po ba kayong pinanalangin sa Panginoon? Yung mabibreak sa buhay nyo? Taas po yung kamay kung sino po yung merong ginawa at sinigaw pa galing sa Lord. Praise God. Hallelujah. Ngayon sa oras na ito, ang pangamang gawa ng Diablo. Sa pangalan ng ating Panginoong Isus, anumang hamon ng buhay, pinapalayas ka namin sa pangalan ng ating Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa pangalan mo, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon. In the name of Jesus. 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 Sa oras na ito, i-claim mo na natanggap mo na at magpasalamat ka na sa ating Panginoon. Salamat po kami, Lord, sa gabi nito, Lord. Salamat, Lord, meron kang magandang ginawa sa bawat buhay ng bawat isa. Meron kang tinanggal, meron kang inalis, meron kang tinanggal sa kanilang buhay. Salamat, Lord, for grace, Lord, at tanggap namin, Panginoong Isus. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Hayaan mo sa gabi nito, Lord, patuloy kami magiging consistency and persistency pagdating sa gawain mo, Panginoon. Lord, hindi kami aayaw, hindi kami bibigay, hindi kami manghihina, hindi kami susuko, Panginoon Isus. Lord, ipaglalaban namin ang pananampalataya namin. Pagdating sa iyo, salamat po ng marami sa iyo, Panginoon Isus. Hayaan mo sa gabi nito, Lord, kiniklaim na namin ang katagumpayan namin na nagmumula sa iyo. Sa iyo kami nagpapasalamat at pinabalik namin ang